Ilan lang po sa mga sakit na ayon sa pag-aaral ay nare-relate sa matagal nating paggamit or pagiging exposed natin sa mga chemical na nakalagay dito sa mga pamatay na ito ng insekto or sa mga pamatay ng damo. Tulad ng breast cancer, prostate cancer, testicular cancer, leukemia, lymphoma, ovarian cancer, maging cause ng inyong pagkabaog. Pwede rin itong maging sanhi ng mga birth defects or yung pag lumabas yung anak nyo ay mayroong mga kapansanan. Pwede rin niyang makunan kayo yung problema sa thyroid. Pwedeng hyperthyroid, hypothyroid, thyroid tumors, or kaya yung thyroid cancer. Ang paggamit ng pesticide ay nagiging cause ng 3 million poisoning sa mga developing countries. Every year, nagiging sanhi din ito ng 220,000 death a year. About 750,000 na chronic illness or chronic diseases din. Sabi din po ng World Health Organization, ang pesticide, isa sa mga dahilan ng pagkamatay ng isang tao dahil sa self-poisoning. Mostly sa mga low tsaka middle income na bansa, sana yung Pilipinas. Kung bago lang po kayo sa channel na ito, please subscribe to my channel, Practically Grace YouTube channel, and follow na rin po ako sa Facebook page. Ano ba yung mga paraan para mabawasan natin yung negative health effect ng mga pesticides na ginagamit natin? Kadalasan hindi naman naiiwasan ng iba na gumamit nitong mga synthetic chemicals na ito. Number 1 ay use pesticides safely. Kung hindi nyo talaga maiwasang gumamit ng mga synthetic na chemicals na ito or mga herbicides, mga pesticides or insecticides, ay gamitin nyo po ito ng safe. Basahin nyo yung label, kung paano nyo gagamitin, paano nyo titimplahin, magkano ang timpla. Huwag nyo pong dadagdagan kasi gusto ko dagdagan ng ganito kasi para mas epektibo siya, so huwag nyo dadagdagan kung magkano lang yung measurement. Follow the instruction. Yung number 2, protect yourself. Gumamit kayo ng mga PPE or yung personal protective equipment tulad nung mag-gloves kayo kung magtitimpla kayo ng napaka-toxic na mga chemicals na yan, ng mga pesticide or insecticide at herbicide. Pag mag-i-spray na kayo, maggamit kayo ng mask. Dapat naka-long sleeve kayo, nakasapatos at nakapantalon. Huwag kayong maninigarilyo, kain, hahawak ng pagkain habang kayo ay nag-i-spray. Lalo na kung wala kayong gloves, hinawakan nyo yung pagkain nyo, kaya magsigarilyo kayo, napupunta sa katawan nyo ng direkta yung mga toxic na chemicals na yan. Kung tapos na kayong mag-spray, kung tapos na kayong mag-apply ng mga chemicals, maghugas po kayo ng mainit na tubig o yung more than warm, hindi naman hot na mapapasok kayo. Sabunin nyo ng maayos, kuya kung mag-shower kayo, maligo kayo ng maayos para matanggal talaga sa katawan ninyo yan. Protect yourself. Store pesticides safely. Nakataas, hindi po siya sa baba ng cabinet nyo, hindi sa easy access ng mga bata. Alam nyo naman yung mga bata, curious sila. So, itaas nyo po, itago nyo ng maayos para hindi siya ma-access, lalo na ng mga bata. Tsaka, nang hindi nakakahalo sa mga gamit nyo, dyan halimbawa sa kusina, huwag yung tatago sa kusina at pwedeng makontaminate yung mga gamit nyo sa bahay. Iwasan nyo na isalin yung mga liquid na yan sa ibang container. Kung ano pong container na yan, yung original container, i-keep niyo lang po dyan. Huwag nyong isalin sa, lalo na kung walang label yung container na yon at hindi alam ng ibang tao kung ano yung nilagay nyo sa container na yon at pwede nilang magamit, mainom. Kung kayo naman ay gagamit, halimbawa sa loob ng bahay, yun yung mga insecticide, kasi may ipis, may langaw, or kaya may lamok. Kung gagamit kayo sa loob ng bahay, siguraduhin nyo po na well ventilated yung inyong lugar, bukas yung bintana at saka yung pintuan. Pagkatapos kayo mag-spray ay lumabas kayo at ipaventilate nyo ng mga ilang oras nang hindi nyo direktang nalalanghap yung mga chemical. After po na mag-spray kayo, hugasan nyo, wash the surfaces na exposed ng direkta doon sa mga chemical na yon. Wash clothes. Labahan ninyo yung mga damit na ginamit ninyo nung nag-spray kayo. Huwag nyo na pong uulitin na gamitin yun kay naumagahan. Pero, labahan nyo yun separately. Huwag nyo isama doon sa mga regular nyong labahan kasi nga, meron na nga po yung chemical. Wash produce. Hugasan nyo yung mga nabili nyo, mga prutas, gulay. Hugasan nyo ng maayos kasi malamang kung hindi organic yung pagtanim niyaan ay meron yung mga residue ng chemical na mga toxic chemical ng pesticides or insecticides at lalo na yung mga
farm na gumagamit pa ng herbicides. So, hugasan nyo ng maayos sa running water. Tapos may na-research ako na magandang paraan para mawala yung mga pesticide dyan. Ibinababad ko yung mga nabili kong prutas at gulay sa ilang teaspoon ng baking soda. Yung iba asin or yung may vinegar. 1/2 cup ng vinegar ay ilalagay nyo sa 1 cup ng tubig. So maraming vinegar ang gagamitin nyo. Ang ginagamit ko dati ay asin, pero natuklasan ko na maganda pala ang baking soda na gamitin. Mag-install din po kayo ng buffer zone. Dito sa Canada, nakikita ko mostly sa mga bahay na nasa gitna ng farm, yung mga bahay nila ay napapalibutan po ng mga shrubs at saka mga kahoy. Yun ang ginagawa nilang fence. Yun yung bakod nila sa kanilang bahay. Hindi mo dito usually makikita yung mga bahay sa farm na may mga matataas na walls. Yun yung buffer zone nila, nakakaprotekta para nga pag nag-a-apply ng mga chemicals dyan sa farm nila ay mayroong sumasangga doon sa mga chemical na yun para hindi pupunta direkta sa bakuran nila at sa bahay nila. Kung kayo po ay nakatira dyan sa gitna ng palayan, sa mga farms ninyo, ay siguro maganda na magsimula na kayong magtanim ng mga kahoy na tutubo dyan ng mataas, ng malago para maging buffer zone. Para yan yung magpuprotekta sa inyo sa mga chemicals na ini-spray ninyo dyan sa inyong palayan para hindi direktang pumupunta sa inyong bakuran, sa inyong bahay at hindi ninyo direktang nalalanghap. Tapos, be aware of symptoms. So, kung sa tingin nyo po ay nakainom kayo or na-expose kayo ng direkta dito sa mga toxic chemicals na ito ng herbicides, pesticides, or insecticides, pumunta po kaagad kayo sa pinakamalapit na ospital or clinic or sa inyong doktor at magpatingin kayo. Kasi minsan yung mga symptoms nitong poisoning ng herbicides or pesticides ay parang flu-like symptoms siya. Masakit yung katawan, masakit yung ulo, nasusuka. So, magpakonsulta na agad po kayo sa inyong doktor para po sa agarang lunas. Seek immediate help sa inyong doktor. Sana po ay nakatulong ang video na ito at sana po ay meron kayong natutunan. Share nyo na rin po ang video na ito para matulungan pa natin yung mga farmers natin dyan, lalo na yung mga farmers natin na wala na nga silang income na maayos, wala na nga silang kabuhayang maayos. Tapos sa kalaunan ay nadadiagnose na sila nitong mga terminal na sakit na ito. Tapos may mga bahay kayo dyan, malapit kayo sa palayan, di nyo alam, kada na lang mag-i-spray, nalalanghap ninyo kasi syempre, dinadala ng hangin, papunta sa bahay nyo, wala naman kayong buffer zone. So, nalalanghap nyo direkta, nadadiagnose na lang bigla. Kahit sabihin naman na wala namang may cancer sa pamilya namin, wala namang kaming lahi ng cancer, bigla na lang na-diagnose. Prevention is better than cure. Susundin nyo po itong mga tips ko kung paano mabawasan, maiwasan yung mga itong negative health effect na itong mga toxic chemicals sa pesticides. Salamat po sa panonood, sa mga nanood dito, share and subscribe na rin po. At may mga ibang videos nila po ako dyan, mga educational informative videos yan, panoorin nyo na rin po. Ingat po, see you next time.